Hindi na ho talaga malaman ng administrasyon itong si Marcos Jr. kung saan nila ibabaling ang usapan. Dahil nga naman hindi pinaniwalaan ng sambayanan yung mga kasinungalingan ni Madriaga bago mag-weekend, nag-report ho itong ating pinakasikat na news anchor na si Marcos Jr. na nahuli na itong si Zaldico sa Czech Republic. Sa video na to, papasadahan ho natin yan. Update ho tayo sa mga kapek newsan itong si Marcos Jr. Sesegue ho tayo dito sa interview nitong si Sir Jason dyan sa Pulso ng Bayan, na kung saan pinag-usapan ho nila yung nangyaring mini trial dyan sa Injustice Committee. Pero bago ang lahat na yan, sa like at sa subscribe, masaya na ho tayo dyan, at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandiyan lang ho sa baba. Unahin na ho muna natin itong balita ni Maricel Halili kaugnay dyan sa pagkakahuli di umano nitong si Zaldico dyan sa Czech Republic. Simple lang naman ho yun, mga kababayan. Kung sakaling nahuli na itong si Zaldico ngayong mga panahon na to, marami na hong naglabas ang mga larawan na kung saan makikita ho natin na nasa kustodiya ng mga otoridad doon sa bansa na yon itong si Zaldico. Pero base sa ating mga naririnig, nakikita sa social media, wala pa ho talagang matibay na indikasyon na nahuli na itong si Zaldico dyan sa Czech Republic. Ito si Maricela Lili, makibalita ho tayo sa mga kapek newsan nitong si Marcos Jr. Game. Magandang araw mga kapatid. Update muna tayo mula dito sa Malacanang. Tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos na iuuwi dito sa Pilipinas ang pugante at dating kongresista na si Yung yung packaging kay Zaldico, pati yung mga mainstream media, puganti na ho ang tawag sa kanya. Totoo naman, puganti naman talaga siya. Pero hindi rin natin maitatago ang katotohanan na isa sa mga itinuturong mastermind dito sa kabuktutan na to si Marcos Jr. mismo. Ngayon kung itong mga mainstream media kaisa ng Malacanang sa pag-segue dito sa istorya na to para pagmukain na si Zaldico lahat may kasalanan, at pag uwi na dito ni Zaldico ibubuntod lahat na sisi dito kay Chis Escudero, alam na ho natin ang script na yan. Zaldico. Sa isang video message na inilabas ni Pangulong Marcos ngayong umaga, sinabi nito na mananagot si Zaldico sa mga Pilipino. Alam naman kasi natin si Marcos Jr. hindi mananagot sa mga Pilipino. Hindi na, sige, huwag na muna tayo dun sa flood control. Sa kapalpakan ng trabaho niya dito sa administrasyon na to, wala ba siyang pananagutan? Siya ang pumirma ng budget. Sabi pa ni Zaldico, hindi pwedeng tanggalin, hindi pwedeng pakialaman yung 100 bilyon ng presidente sa budget. Narinig niyo ho yan sa mga ilinabas na video nitong si Attorney Baligod. Ngayon, ang problema ho natin dito, mga kababayan, ang dating parang itong si Marcos Jr., ho siya ngayon, inosente siya. Pagkatapos nung kanyang testimonya na mahiya naman kayo, walang Merry Christmas ang mga magnanakaw sa pamahalaan. Hindi ho lahat nangyari yan. Kaya itong pag-uwi na to ni Zaldico, pinaplansya pa. Talagang inaayos muna na pag-uwi dito ni Zaldico, areglado na lahat. At pasisinungalingan niya yung mga sinabi ng Brave 18, tawag ho natin dyan yan, Brave 18, yung mga 18 Marines. At yung testimonya ng iba pang nagsiwalat na talagang merong pananagutan ng administrasyon dito sa issue ng mga maanumalyang flood control na to. Alam niyo ba, mga kababayan, yung impeachment, kung ikukumpara ho natin doon sa magnitude ng kakurakutan o problema o issue na kinahaharap natin ngayong mga panahon na to, gakulangot lang ho yung impeachment na yun. Kung ikukumpara ho natin dito sa trilyong pisong nakawan, diyan sa issue ng mga maanumalyang flood control, mga substandard, coast project, at napakarami pa hong kalokohan na nangyari dito sa administrasyon na to ni Marcos Jr. Kaya para sabihin ho niya na mananagot sa sambayan ng Pilipino itong si Zaldico, hindi lang si Zaldico dapat. Appropriation chairperson lang yan. Asa na yung speaker? Asa na yung pinsan ng speaker? Asa na yung pumirma sa budget? Asa na yung nag-implement sa budget? Hindi ho pwedeng si Zaldico lang yan. na isa si Zaldico sa mga isinasangkot sa sinasabing anomalya sa flood control project. Base dito sa video message ni PBBM, nananatili sa kustodiya ng Czech Republic ang dating kongresista at inatasan na raw niya ang Department of Justice at ang Department of Foreign Affairs para makipag-coordinate sa Czech Republic ukol dito sa kaso ni Zaldico. Nako, may problema ho tayo dyan. Kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, ganito ho yan kasimple, mga kababayan. Noong panahon ni Tatay Digong, tahimik lahat. Bigla-bigla, pag isang iglap lang,
lipad sa The Hague, Netherlands. Ito ho mga kababayan, kung talagang nahuli ang si Zaldico, sa tingin ho natin, itatago nila yan. Pagka na-secure na ho siya at talagang ika nga may uuwi na talaga siya dito, doon pa lang ho sila magbibida-bida. Itong si Marcos Jr., disentimanong wala pang kumpirmasyon, wala pang larawan, wala pang kung ano-ano mga dokumento, binida na ho kaganyan, nahuli siya. Kaya tayo diskumpiyado diyan sa balita na yan. Kasi yan si Marcos Jr., hindi ho talaga katiwa-tiwala yan. Ako bang nanakaw ho yung mga yan. Yung mga Marcos, mga perwisyo sa Pilipino yan. Tandaan nyo ho yan. Hindi, sa mga Ilocano siguro, hindi natin alam kung ano paningin nila sa mga Marcos na yan. Pero base sa ating nakikita, sa kabuuan ng Pilipinas, ang mga Ilocano, hindi Ilocano, hindi naman yan. Ano yun grupo ng mga Pilipino yun. Yung mga Marcos lang ang pinag-uusapan natin dito. Yung mga Ilocano, marami tayong mga kaibigang Ilocano. Marami tayong kakilalang mga Ilocano. Mababait yan. Mga galanti ang mga yan. Okay? Pero itong mga Marcos na to, pasensya na sa mga Ilocano, malaki respeto ko sa mga Ilocano na yan. Talagang isa sa mga salita nila ang gusto ko talaga nating matutunan, Mga Ilocano, mga galante, mababait. Ang problema ho talaga ang naglalagay ng bahid sa lahing Ilocano itong Marcos Jr. na to. Sa totoo lang ho mga kababayan, pero issue talaga. Sa kabuuan ng Pilipinas, yan ho talagang mga Marcos na yan, walang inihatid sa sambayan ng Pilipino, kung hindi perwisyo. Yun ho ang ating sigurado. Papadala rin umano ang pamahalaan ng high-level coordination team para Kala ko high level pangsinghot ang dadalhin. High grade pala yun, sorry, high grade. tutukan ang kasong ito ni Zaldico. At yan muna ang pinakahuling balita. Salamat, Madam Maricel, Salamat. Kahit kaisa ka dyan sa mga kabuktutan nila dyan sa Malacanang, sino ba yung mga maanghang magtanong ngayon dyan? Si ano na lang, Ivan Mayrina. Yan, maanghang yan. Hindi siya, nung una yung si Maricel, di natin malaman ano nangyari dyan sa ali na yan. Pero ngayon, dati si Ma'am Eden Santos. Ngayon, hindi na siya natin masyado naririnig, nakikita, hindi na siya nangangagat dyan. Ang nakikita natin nangangagat ngayon dyan, si Ivan Mayrina. Yung sa Tribune, wala yun. Yung kalbo, yung, diba? Mukhang yun. Alam nyo, yung Tribune, walang kwenta yun. O itong si Marcel Halili, naglalaro Alam mo, madam pasensya na ho Alam ho kasi sa social media, mainstream, yung mga taga-mainstream media, kung sino-sino yung mga naglalaro. Base sa aming nakikita, yung si Ivan Mayrina, siya ho ngayon ang pinakamanghang magtanong dyan sa Malacanang Press Cartel. Yung anghang nitong si Maricel Halili, di natin malaman kung saan napunta. Kay Auntie Claire siguro. Punta tayo dito kay Sir J. Nako, itong si Sir J. Kumusta na, Sir J? Ay, duluhon natin yan. Palakpakan natin. Maisog ho yan, matapang ho yan. Saka pagka nag-analisa yan, napaka-informative, talagang mula ulo hanggang talampakan ng issue, hihimayin ho talaga ng political commentator na yan na si Sir Jason. Sa palakpakan ho muna natin. Kung umabot ho kayo sa bahagi ng video natin na to, pipili ho tayo ng ilan sa mga kasama natin na isa-shoutout susunod na video. By the way, Sir Joel Arellano, mega love shoutout. Nagpakulay na naman ho kayo dyan sa comment section. Sir Raymond Federico Picar, kung hindi nila napanood yung video natin kagabi, yung kay Atty. Vic Rodriguez, ito siya, shoutout ko ho sila ulit ngayon. Maraming salamat sa pag-support sa PH Update. Yung mga kasama natin dito, 2 years nang naka-follow, naka-member, top commenter, itong si Mama Connie Rasas. Ma'am, nakikita ko yung mga comment nyo. Maraming salamat. Mega love shout. Anong nangyari kay Ma'am Arisa Yen? Ayun 1 month ago na siyang hindi nagpaparamdam Ma'am Arisa Yen, ano nangyari sa inyo? Ay, silipin ko nga itong FB niya. Sindi na sa hospital. Pagaling ho kayo, Ma'am Arisa, kung sakaling kayo man ito. Ito, rekta ho tayo kay Sir J. Opo. Good morning. Ayan po, si Sir J, mga kababayan. Sir J, ito, pag-usapan na natin. Siyempre, itong nagpapatuloy pong pagdinig. Hindi na ho tayo segue dito kasi si Sir J yan Alangan naman. Ayan, panama natin dyan pagdating sa paghimay sa mga isyong politika. Yan ho talaga. Siya ho yun. Ng Kamara, hinggil nga po dito sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte at ilan nga po sa mga mambabatas ay pinapadalo nga
itong BP Presidente sa ginagawa po nilang hearing. Kayo hubay pabor doon sa panawagan ng mga ilang kongresista? At talagang hindi hinto ng panawagan yung mga yung mga maleta beneficiaries. Gusto nila talagang mag-attend si Vice President Sara Duterte kasi yun naman talagang pakay nila na pag umaten, ipapahiya nila ng gusto. Masyado ng bistado yung bulletin nila para hindi maintindihan ng pangalawang Pangulo yung kanilang anong tawag ito? Masamang modus layunin. operandi. Pero sa tingin po ninyo, obligasyon ba ng Vice Presidente na dumalo o karapatan niyang hindi umiwas nga po dito sa ginagawang pagdinig? Alam mo, sabi na nga nila, mini trial. So kung mini trial yan, siyempre may mga legal strategies din yung, yung kanilang isinasakdal. Pero hindi ko maintindihan, Jade, kasi sinabi nila ilang beses na ano pangalan nito, sapat na yung sa forma, sa sustansya at saka sa ebidensya yung impeachment laban kay Vice President Duterte. So, kung lahat ng yan na hinihiling ng proseso ay sapat na or sufficient sa wikang Ingles, there is no reason for them to conduct any more of this mini trial or sarsuela. All they have to do is submit it to the plenary, following the process and the rules, so that the plenary can act on the committee report of the Justice Committee. And as soon as the plenary shall have decided, if they decide to make basura, di basura siya. If they decide to submit it to the Senate for trial, then that is the trial, Jade. Opo, alam po nun ninyo, yung mga sinasabi po ng mga kritiko ng pangalawang Pangulo na dahil sa kanyang patuloy na pag-iwas daw dito sa ginagawang hearing ng Kamara, ay tila ba umiiwas sa accountability? Kasi madalas ay nagpapalabas naman siya sa social media. Let me just correct that. Hindi, from the point of view of political science and law, hindi siya umiiwas. Katunayan, sinagot niya. Di ba? Sumagot siya sa pamamagitan ng kanyang mga abogado at yan ang tamang proseso. Ngayon, yung kanila talagang ginagawa nila yan. Propaganda yan. They will bombard the public with publicity that the Vice President is, anong tawag nito, umiiwas. Kasi gusto na talaga nilang ipahiya ang Vice Presidente. Wala naman sila ibang layunin eh. Ngayon, tingnan mo, lahat sila para-pareho ang sinasabi. Pag tinignan mo yung mga social media pages, biglang lumulusot sa iyong mga wall, mga sponsored pages na dati-dati wala naman, hindi naman dumarating sa wall mo, pero iisa ang tono. Ang tono ay umiiwas si Vice President, matitibay ang mga sinabi ni ako nga lang yung wall ko, nilusob na 675 troll. Grabe naman yan. Tema. Grabe naman yan, Manong Jay. 6 na round troll. My goodness. Bigyan natin ng pagkakataon si Madriaga na iahayag ang kanyang mga ganito. Tama naman yung mga ebidensya. So obvious, Jade. Opo. Pero speaking of Ramil Madriaga, siya hubay nagsasabi ng katotohanan para po sa inyo? Alam mo, number one, no? Nakakatuwa, nakakabanas na nga Kasi tingnan mo, iiyak siya, ang pinupunasan niya ay salamin. Nakakita ng tao, iiyak, pinupunasan niya salamin. Pangalawa, ako sa tagal ko sa JUCRA, no? Sa Justice and Court Reporting, karamihan, siguro mga 95% ng mga witness na umiyak sa loob ng korte, mga nagsisinungaling. No? You ask any judge, any litigation lawyer or court staff, they will tell you the same. No? Yan ang mga observations namin ever since. Tapos pangalawa, paano mo naman paniniwalaan ang isang kidnapper Nako. at isang mamamatay tao? Nako no? po. Remember, he's facing
meron silang napatay na pulis. Pulis pa, kaya ako nung dumating siya rin at gwardyado ng mga naka-uniforme, hindi ko alam kung talagang pulis sila o NBI. Pero nakakaano ba, what is so ironic, ang pinatay pulis, pagkatapos ang nagbabantay sa kanya, pulis din, di ba? So, walang kaduda-duda na si Madriaga ay hindi ka panipaniwala. No, saan ka naman maniniwala? Number 5 most wanted sa PNP. Tapos considered most dangerous. Pagkatapos gagawin mong witness. Ano ka ba? Oh. Po. At sa April 22 nga, araw ng Miyerkules yan, ay magpapatuloy nga itong hearing ng Kamara hinggil sa impeachment complaints laban sa Vice Kahit President. itutuloy nila yan. Pero, Itutuloy nila yan kasi yun naman ang kanilang bakay talaga na tuloy-tuloy lang yung vilification campaign because they don't have an evidence eh. Mismo nanggaling na yan kay Congressman kay Pastor Abante, no? Kay Benny Abante, na ang talagang pakay lang nila is makapamingwit ng ebidensya. Dahil wala nga silang ebidensya. Facing expedition. Yung kanilang, anong pangalan nito, yung kanilang complaint. At saan ka nakakita na ang mismong committee was supposed to be anong tawag nito, sila ang maghihimay kung may probable cause. Sila ang naghahanap ng ebidensya para doon sa complainant. Di ba? Dapat doon kasi pag nag-submit ka ng kaso, ordinarily, pag nag-submit ka ng complaint sa DOJ, sa prosecution, sa piskal, isasubmit mo lahat ng ebidensya para pag in-evaluate ng piskal yan, katulad ng Justice Committee, malalaman niya kung i-dismiss ba yan o isasampa sa korte. Yo. Ganun lang po yun kasimple. Huwag Ganun nating lang pa. gawing bobo ang Pilipino Yun. sapagkat matalino ang Pilipino. No? Right. So, ayan, nagsasabi na nga sila, wala sila ebidensya. That's why they're going into a fishing expedition. That is the very reason why Attorney Torion, Attorney Delgra, Attorney Luna and company, and then later on, the lawyer, the vice president himself, filed the case before the Supreme Court because this is no longer, within the constitutional processes of handling impeachment proceedings against impeachable officers. Opo. At inaasahan na itong si dating Senador Trillanes, ang ombudsman, ay inimbitahan din po dyan sa magiging hearing this coming Wednesday. At syempre yung pag-uusapan, yung unexplained wealth di umano ng pangalawang Pangulo. Bakit nila inimbita si Trillanes? Ano bang sasabihin ni Trillanes? Maglalabas na naman siya ng mga Excel, maglalabas na naman siya ng mga peking mga dokumento. Japik yung taong yan eh. Japik. Hindi ko maintindihan kung bakit tayo nagpapaniwala dyan sa mga tao. Sabagay, sila lang naman naniniwala. Alam naman natin, drama lahat dyan. Si Ombudsman, in the case of Ombudsman, I do not know kung ano ang magiging role ni Ombudsman because this is administrative matter, yung mga itatanong doon. So chances are, he will be there to give moral support to his staff, no? From the ombudsman who might go there and testify on veracities of documents before the office of the ombudsman. Yun ang Yung di naman sa yung tipong ngayon marinig pa lang natin yung naratibo, yung alam natin pagka ino-operate si VP Sara o mga isang politiko. Isang post pa lang, malalaman na natin kung ino-operate yan. Halimbawa kay Chis Escudero, itong kay na to, alam natin pagka ino-operate na ho sila. Dito sa isa na to, sa tingin natin i-operate ho talaga, pag umuwi si Saldi ko dito, itong si Chis Escudero. Sa kanya ho, ibubuntun lahat yan. Wala hong ibang sisisihin na magiging Paul Guy, yang si scapegoat. Yang si Chis Escudero. At yung ibang mga
kawani ng DPWH, malamang sa malamang, talagang ididiin ho nila yan si Chis Escudero. Kasi hindi pwede yang si Martin Romualdez. Basahin niyo ho yung mga pinapakalat nilang mga naratibo ngayon. Di ba? Halimbawa lang to itong kay VP Sara kasi, kumbaga, dito makikita ho natin kung paano mag-operate ang mainstream media at yung mga taga-Malacanang. Itong kay Martin Romualdez at Saldico, ay Martin Romualdez at ito kay Chis Escudero. Lahat ng sinasabi, walang kasalanan si Speaker Martin kasi Senate President yun Ito, Speaker lang, anong magagawa niya? Si Speaker nga wala man sa BICAM Yang si Chis Escudero nasa BICAM. Pero hindi ho natin pwedeng kalimutan na si Martin Romualdez at si Saldico, sila ho may control ng budget. Kung hindi ho papahintulutan ng dalawa na yan, wala hong mangyayari. Kahit gaano pa karami, gaano pa ka-impluensya o gaano pa kagusto mo na magkaroon ng budget diyan sa diyan sa pambansang budget taon-taon. Sila pa rin ho at sila ang merong last say. Silang tatlo, Marcos Jr., Martin Romualdez, Zaldico. Yan si Chis Escudero, kung meron man siyang pananagutan, ikulong ho lahat yan. Wala naman hong problema. Lahat to, pati si Cabral, kung gusto nyo, kahit namatay na yun, kulong pa rin natin. Walang problema. Lahat ng nagkasala, sambayan ng Pilipino, dapat humakulong ang mga yan. Kaya kung si Chis Escudero lang ang sisisihin at sa kanya ibubunton lahat ng sisim, ang lahat ng problema na to, magkakaproblema ho talaga tayo. Pero ito si Trillanes, hindi ko mawari kung anong kasaysayan sa buhay nitong mamang ito. Opo. Bago ko pasa kay Partner Admar, Sir Jay, sa tingin po ninyo, ito ngang ginagawang impeachment hearing ng laban kay Vice President Sara Duterte ay gusto ng publiko na maipagpapatuloy? Sa mata ba ng publiko ay pabor sila na ipagpatuloy ito o ayaw po nila, hindi pabor? Marami pong hindi sang-ayon po sa ginagawang impeachment laban sa Vice President. Alam mo, kung tatanungin mo yung congressman, sasabihin nila pabor ang tao. Pero mismong pag pumunta ka sa on the grounds, and nagsabi na nga si Vice Chairman ng Justice Committee, si Kit Flores, no? Congressman Flores, ng Bukidnon. Sabi niya, trabaho lang kasi ito, Vice Chairman ako, wala akong choice kundi gawin ito, no? Ito yung proceedings na siguro, hindi naman niya masabi-sabi na pag-utusan lang. Pero siya, malinaw ang sinabi niya, almost 100% ng mga tao niya doon sa distrito niya are against it. Ayaw nila ng impeachment kasi ang dami natin problema Namamatay na nga sa pila sa ayuda yung mga tao. Pagkatapos impeachment na tayo. Hindi na halos makabili sa kilong bigas ang ordinaryong Pilipino, impeachment pa rin tayo. Para tayong nakikipaglokohan sa sarili natin. Ang natutuwa lang nito kung sino yung mga sinasabi na nagkamal ng pera, no? At saka malinaw naman ito lahat ng ito nakasulat na Oplan Horus, Oplan Red Wedding. Siguro magandang unang itanong diyan kay Trillanes pag nagpunta si Trillanes diyan sa April 22 ba yan? Anong araw ba yan? Martes? Bukas, no? Miyerkules, sir. Hindi. Miyerkules, April 22, yes po. Ang una siguro magandang itanong kay Sani Trillanes. Hoy, Mang Sani, totoo ba binigyan mo ng 10 million yung asawa ni Madriaga dahil para wala na siyang alalahanin habang siya tumitistigo dyan sa Kongreso? Unang tanong. Pangalawang tanong, kayo ho ba ang naggawa ng affidavit o sumulat ng draft? Tapos kayo rin ba ang nagbabayad kay Atty. Palad? Di ba? Saan ho galing yung perang pinambayad nyo? Yung mga ganun klaseng tanong ang dapat itanong kay Trillanes. Manong Jay, mayong buntag. Ang sinasabi good morning, ang sinasabi po ng Korte Suprema na dapat dumaan sa due process ang impeachment. Ang sabi naman po ng Kamara, itong kanilang ginagawa at sa future pa nilang gagawin sa mga impeachment hearing ay bahagi daw po ng due process. Nakikita niyo po ba na ito yung due process na sinasabi ng Korte Suprema? Well, the Justice Committee will always insist that what they're doing is part of their due process. But you cannot be fooling the final arbiter of the law kung alin ang tamang due process. So,
Mga sinasabi ng Justice Committee members sa pangunguna ni Mrs. anong tawag nito? Cherbil Reyes Luistro, no? Naalala ko tuloy yung teacher, yung principal doon sa St. Francis Academy sa Batangas na tinanggal. Kaapelido ni Cherbil Luistro Reyes, no? They will always say this is due process to them, no? Because they will have to justify their acts. However, kaya nga pong umakyat, no? Sa Supreme Court, si Attorney Torion, Delgra, Attorney Luna at iba pang abogado, si Vice President Duterte, pagkatapos ang ikatlo ay itong grupo pa rin ng mga abogado, no, mula yata sa iba't ibang panig ng Pilipinas. And then tinitingnan ko kung ako yung makakahabol ng we might be filing the case, another case against Luistro today, no, or tomorrow, sa pamamagitan ng aking abogado, si Attorney Mark Tolentino. No, kasi kailangan matuldukan na itong mga kabulustugong nangyayari sa ating bansa, especially sa Kongreso. And hindi na tama eh. Opo. And dito po sa pag-question sa credibility ni Madriaga, nakita niyo po ba na naging bukas ito doon sa komite? At proper ba ito? Kasi parang nag-mention ang kongresistang si Marcoleta. Kaso pina-strike out yung lahat ng mga sinasabi niya dahil yun daw ay para dito sa sa mismong trial na, which is ang Senado po, no? Kakaiba itong hearing na ito compare sa ibang mga hearing na ginagawa ng Kongreso. Kasi nga sa impeachment ito parang yung parang tinayagan lang nila na magsalita po, pero walang kumo-question doon sa parang didinibate kung tugma ba yung kanyang mga pinagsasabit, na given na yung kanyang affidavit ay early naman na naibigay. Hindi ba pwedeng early din yung pag-iimbestiga para mabangga yung kanyang testimonya sa iba pang maaring... Alam mo, Admar, no, maputulang kita. Yun nga isang problema because if you check the record of Congress, there is nothing in the Justice Committee na naisubmit na original testimony niya. Original na salaysay. Yung original affidavit. So bakit nila tinanggap yung supplemental affidavit niya na hindi inilagay sa record ng Justice Committee yung original niyang affidavit? So doon pa lang may sablay na naman, no, sa kanilang ginagawa na sinasabi lang tamang daan sa anong pangalan nito, sa due process nila. Pero ako, hindi na ako nagtataka na hindi nila, anong tawag ito, pinapayagan na i-test yung credibility ng witness because that is the very objective. That is their very objective, no? Na talagang, sige, pagbayaan magsalita itong si Madriaga para na sa ganun ay sa Bisaya pa, masilsi sa alimpatakan sa tao na dautan yun ni si Vice President Sara Duterte. That is their objective and their only objective. Tama na yung mga kalokohan na sinasabi na we are very objective, we are very fair. Of course, they're not fair. And they're not objective. That is the truth, no? Yan ang mga nagdudumilat na katotohanan. Pangalawa, tingnan mo na lang yung ngayon, unti-unti nilang nilalabas kung ano-anong mga sila na nagpapaliwanag doon sa mga kapalpakan sa testimony ni Madriaga, pati yung motor. O tingnan nyo, yung motor nakarehistro kay Madriaga. O yan ay katibayan na against Sara. Kailan pa? Wala nga dokumento na nagpapatunay na nagbigay ng pera si Duterte kay Madriaga na yung anong tawag nito, may turnover, binigay, Ramil, ito yung motor mo, mahilig ka naman sa motor, madisgrasya ka sana. Walang ganun eh. Segway pa talaga. Pambira. Palakpakan muna natin.
Bakit nga naman hindi pa, no, Manong Jay, ha? Bakit nga naman hindi pa, no? Ano naman, marami pang titirahin yan eh. Marami pang titirahin yan, Mama. Oo. Puro, basta sa kanila, sige lang. Palabas lang tayo ng palabas ng istorya para nang sa ganon, bandang huli, mabibilog natin yung utak ng Pilipino na masamang tao talaga si Inday. Opo. Yun ang basa ko. Ha? Opo. Sir Jay, sa April 29 na po, posible daw magdesisyon na yung House Committee on Justice kung may probable cause. Ano ho ba yung mga inaasahan? Tingin po ninyo Problem. magiging basihan? Legal Walang merits problema or sa politika? Committee. They already have a decision eh. Dinidribble lang nila yan. Yun nga, in the hope na habang tumatagal, talagang tumalab yung kanilang gimmick sa taong bayan. Ako, prangka-prangka pag nagsalita, ayoko ng may mga palamuti pa. That is my reading. My reading is, matagal na nilang alam yung ang problema nila, Jade, ganito. Hindi nila mailabas yung kanilang desisyon. Why? Number one, they're not sure whether they will have ngayon as a political analyst, wala silang numero kahit na sa Kongreso. They don't have the numbers to approve in plenary the Justice Committee report. At malaking kahiyan yon para dito sa mga napag-utusan sa Justice Committee na idiin yung impeachment. No? So that is the problem. Ask anybody inside Congress. They don't have the numbers. Mas lalo na sa Senado. Kaya ang ginagawa lang ngayon, sige, dribble na lang natin ng i-dribble ito hanggang sa hopefully, maniwala ang taong bayan sa kalokohan natin at mapaniwala, masira si Inday. So yun ang talagang katotohanan dyan. Wala silang numero kahit na sa plenaryo. Tingnan mo lahat ng dating kakampi ni Speaker, former Speaker Ferdinand Martin Gomez Romualdez. Wala na. Naglipatan na ng grupo. May lumipat sa Federal, may lumipat sa National Unity, may lumipat sa PBP Laban. They don't have the numbers. Unfortunately for Luis Ridon and company, they don't have the numbers. That's why they cannot come up with a committee report and submit it to the plenary. And then, isa pang problemang malaki, even assuming arguendo na lulusot yan sa plenaryo by virtue of the compass of Sandro Marcos, hindi pa rin lulusot sa mataas na kapulungan. Kasi they don't have the numbers. Yun nga lang committee report ni anong pangalan nito? Nakakatuwa yung yung mga ginagamit na term nila Lacson yung mas tsaka ulol, no? Wala nga gustong pumirma Wala nga gustong pumirma. Ano pa lang yun determination pa lang yan. Ang rason bakit? Sapagkat ayaw ibanggitin sa committee report ni Lacson sa Blue Ribbon yung mga mastermind doon sa flood control. Mas lalo na sa impeachment, ilan bang yun at yun sila ang pumipirma. Bam Aquino, yung babaeng sinasabing mahilig sa magtanim, no? Si Ontiveros, sino pa ba? Si Kiko Matching, Kiko Pangilinan. Si Lacson. Saan ka naman nakakita, very uncommon, Admar, Jade, na committee report ng Blue Ribbon, bumoboto yung presidente ng Senado. It doesn't happen very often. But dito, para lang dumami yung nakapirma, pumirma si Soto, pumirma si Lacson, pumirma yung tatlong miyembro ng Three Musketeers, no? Kaya may 5. Walang gustong pumirma. Kasi paano ka naman pipirma? Pipirma ka ng ang issue flood control, anomaly, skandal, korupsyon, pero wala kang mastermind. Yan, bigla na lang sumulpot, parang kabuti. Hindi mo pwede yung gano'n. Gano'n din sa impeachment, Jade.
Opo. Ayan. At nabanggit mo na rin si Congressman, dating Congressman Zaldico. Siya ba naniniwala ho ba kayong mapapauwi siya dito sa Pilipinas ng gobyerno? Hindi nga ako naniniwala na nahuli siya eh. Wala namang huli kasi alam mo, noong kumocover ako na Imelda trial, marami kami 151 newsmen. Ako lang ang bukod tanging Pilipino na galing ng Pilipinas na kumover ng live for 7 months, no? At ang mga nakasama ko doon, iba-iba. May mga Aleman, may mga Europeans, American, Canadian. Yung Phil Canadian, sa Canadian Broadcasting, isa yun. Tapos may isa galing din sa correspondent ng Manila ng Times, Philippine-American. Pero yung island-born na Pilipino ako, tsaka ang araw-araw naging kaibigan ko doon, mga galing ng Europe, mga yun nga. Kaya ang unang ginawa ko nung mabalitaan ko ito, tinawagan ko no, sa Prague. At wala silang alam. Wala sila, sinyek niya. Wala rin siya nakitang nahuling anong pangalan nito by the name of Elizalde Salcedo Co, no, or Saldico, in any of the immigration or regular detention facilities in Prague, no? At katunayan, ngayon nakita ko yung report ng Foreign Ministry ng Czech Republic. They know nothing about the arrest of a certain Elizalde Co or Saldico, former congressman in the Philippines. So, paano ka maniniwala? I'm not saying hindi totoo yung sinabi ni Bongbong Marcos sa kanyang post sa Facebook at saka kung saan pang social media platform niya, no? I'm not saying that. Baka may alam siya na hindi natin alam. Pero yung sources ng information natin as former journalist at malapit dito sa usaping ito, nag-source tayo. Hindi naman tayo pwedeng magtanong-tanong lang sa tabi-tabi. Kinakailangan doon sa mismo nakakalam at doon nakabase sa Prague, no, sa Czech Republic, at wala talaga silang alam eh, no? They know nothing about this. Pangalawa kasi, para lang maintindihan ng taong bayan, pag ikaw ho ay may hawak na passport ng European Community, halimbawa, in the case of Saldico, reportedly may hawak siya na Portuguese passport. Pag pupunta ka ng Germany, kasi sinabi nila nahuli sa border ng Germany, di ba? Tapos binalik sa public. Yun ang pakulo ng Malacanang. Kasi ang katotohanan para malaman ng tao, kasi pag biyahe kayo dyan, no? Pag meron kang Schengen visa, visa yan sa buong Europe, no? Malaya kang makapupunta sa any of the European countries within 90 days and even stay there for 90 days using your Schengen visa, at ang kailangan mo lang yung passport mo at saka ID mo. So, paano ka magiging undocumented kung meron kang Schengen visa? Kung ikaw ay holder ng Portuguese passport, even confirmed by this very government, by the Philippine government, na ika ay may hawak ng Portuguese passport si Saldico. So, ang hirap paniwalaan, no? But I'm not saying na hindi totoo yung sinasabi ni Mr. Marcos, no? Sa kanyang Facebook account. Opo. Sir Jay, huli na lang dahil nabalitaan natin yung ombudsman ay may hakbang pong kunin yung mga salin ng lahat ng mga kongresista, members of the House of Representatives, at sa katunayan, nasa 26 na ang isa sa ilalim nga sa lifestyle check. Sa tingin po ninyo ay hindi po ito makakaapekto doon sa magiging boto ng mga kongresista dito sa impeachment hearing laban kay Vice President Sara Duterte? Ano ba magiging implikasyon? Hindi naman siguro, Jade. Kasi unang-una, karapatan ng anong tawag dito, obligasyon, unang-una ng House of Representatives to submit a copy to the Ombudsman. Kasi 3 kopya yan. Ako, 11 years ako sa gobyerno, Jade. Pag na every end of the year, or start of the year, nagsasubmit ka ang lahat ng government employees and officers
ng Statement of Assets, Liabilities, and Network o SALN. Ang isang kopya niyan, may iwan sa opisina. Halimbawa, ang opisina mo, DSWD, may iwan doon yan. Ang isa, isasubmit sa Civil Service Commission at ang isa sa Office of the Ombudsman. Ngayon, very administrative yung ginagawa ng Ombudsman ngayon, requiring them to submit their copy. Kasi dapat talaga may kopya ang Ombudsman. Wala pong irregular doon. That is within the obligation of the Ombudsman to secure the copies of SALN of all 300 plus congressmen and all other employees of the House of Representatives. Ganun din sa Senado at sa iba pang opisina ng gobyerno. Ngayon, makakapekto ba yan? Kung ang winowori nila ay 26, tingin ko hindi rin makakapekto kasi they need what? More than 100 to get the approval and have it transmitted to the Senate. So, I do not see any probability or possibility na makakapekto ito dyan sa takbo ng drama sa impeachment dyan sa House of Representatives, Jade. Baga, normal process lamang po ito na ginagawa. Wala po kayong red flag na nakikita. Oo, wag ipagkamali ng mga DDS yung ginagawa ni Ombudsman Boying Remulla sapagkat yan ay obligasyon talaga ng Ombudsman. Sinasabi ko na bilang dating kawani at opisyal ng gobyerno na talaga pong 3 kopya yan, ulitin ko, ang isang kopya may iwan yan sa opisina. Bawa, nagtatrabaho ko sa Office of the Mayor, may iwan yung isa doon. Yung isa kinakailangan yung mga HR o administrative officers ng bawat opisina, kinakailangan tinatransmit yan sa Office of the Ombudsman at saka sa Civil Service Commission. So, para makumpleto yun. Ngayon, ibang usapan naman kung ilalabas ng Ombudsman yung SALN ng isang empleyado ng gobyerno in public. Kasi like, may kanya-kanya kasing ano yan may kanya-kanyang anong pangalan nito, reglamento ang bawat opisina. Like for example, the Supreme Court. The Supreme Court and the Senate, yung iba pang opisina, they have internal rules na hindi nila kapag karaka ilalabas yung yung mga SALN unless it is required by the court. Hindi ko alam sa reglamento ng Ombudsman kung kapag karaka, pag hiningi halimbawa ng Justice Committee ng Kongreso, na ilabas nila isa publiko nila yung SALN ng kung sinong tarpulano na nasa gobyerno. So, I am not, anong tawag nito, I am not an expert on the goings on in the Office of the Ombudsman. At nakikita po ninyo, Sir Jay, na magiging sapat na basihan po itong SALN na ito para makita na baga basihan na may posibleng katiwalian ng isang opisyal ng gobyerno kung ang layunin ay tukuyin yung irregularidad nga, particular nga doon sa flood control projects. Kung ang proseso legal, maaaring hindi. Kasi tandaan mo, merong naging ruling, may jurisprudence ang Supreme Court doon sa naging kaso ni former Chief Justice Andres. Ano tawag ka? Corona pala. So, hindi ako masyado nakatitiyak kung sa legal na proseso, ubra yan. Pero kung ang paninirampuri lang ang sadya mo, you can throw the kitchen sink, ika sa English, on an individual for the purposes of vilifying that person. Katulad ng ginagawang paninirampuri kay, ano pangalan nito? Kay Pastor Apollo Kibuloy, no? Lahat na yata ng paninira ginawa na nila, and yet they haven't proven anything. As a matter of fact, itong mga kasong nakasampa ngayon dyan sa Regional Trial Court ng Pasig are rehas, no? Mga patay na kaso dinismiss na ng prosecutor, National Prosecution Office sa Davao, at binuhay na lang uli after 4 years na natutulog ito.
So yan ang mga bagay na sometimes it's hard to fathom. Sabi nga, mahirap arukin, pero sa gobyernong ito, maraming imposibleng nagiging posible. No? Katulad halimbawa, ginawa na nila yan sa inyong lingkod. Tuwing magsasabi tayo ng katotohanan, nagpapile sila ng cyber libel, pero naawa ng Diyos, may Diyos naman, at may korte na didismiss naman lahat. No? Opo. Kaya tayo nagpapasalamat sa Panginoon. Unang-una na, pangalawa sa korte, tayo nananalig pa rin na masasandalan pa rin natin ang korte, ang judiciary sa Republika ng Pilipinas ngayon. Opo. Natanong ko lang din yan, Sir Jay, kasi maalala natin na kamakailan lang sa panayam kay dating Congressman Mike Defensor, ay itong ang mga SALN ng mga kongresista ay posibleng i-weaponize, no? Laban po sa mga kongresista. Lalo't nasa gitna po tayo ng impeachment at possible, considering na alam mo naman, sa mata ng publiko, halos lahat ay dawit umanod dito sa katiwalian. Alam mo, okay, walang ano dun eh. Talagang posibleng magamit nila, no? Kasi nga, sabi ko nga, lahat ng pwede lang ikulapol, igagawin nila eh. Lahat ng mamimilit o pressure, gagawin nila doon sa mga dapat bumoto. Ngayon, kung wala namang dapat itago yung mga congressman, 26 na binabanggit ni Ombudsman Boying Rimulya, bakit sila magugulumihan? Bakit sila magbabahala? No? Maliban na lang kung meron din silang unexplained na doon sa salin nila. Halimbawa lang ito without pointing a finger, illustrative example lang, kumbaga sa English. Kunyari si Congressman Adjong. Ang salin niya, ganito lang. Tapos tatanong siya, bakit yung kinita ng miyembro ka ng kumpanyang ito na kontraktor sa flood control, bakit hindi mo dineklara? Di ba? Yung mga ganon. So, baka yun ang sinasabi mo na maaring panggipit nila sa 26 congressman. But as I said, ang tawag nito, sa dulo-dulo ng prosesyon, sa simbahan din ang tuloy eh. Kung if they have the goods on Mrs. Carpio sa impeachment, they should file a report, a committee report, submit it to the plenary, let the plenary decide, discuss, and then decide on the merits of the committee report. At kung kinakailangan ibasura ito, ibasura kagad, dalhin sa payatas, masunog yung mga papel na pinagsulatan ng report o kaya ay aprubahan ito at dalhin sa tabi ng ilog, sa tabi ng dagat sa Pasay City, sa may Senado, at para nang sa ganoon magkaroon ng tamang proseso. Yung tamang trial, hindi yung Sarsuela trial, mini trial na ginagawa ngayon ng grupo ni Luistro, no? Opo. Ni Congresswoman Luistro. Ayan, Sir Jay, siguro yung huling mensahe para sa Ngayon na nga mga kababayan, dito na natatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat sa pag-support sa Page Update. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal natin Pilipinas. ating mga kababayan. Salamat Manong Jay.